Hello mga ka-network. Sa mga nakaraang episode, ginagamit natin ang NAT para makapag-internet pero hindi pa natin siya naiintindihan fully. Sa episode na ito, i-breakdown natin ang NAT o ang inside, outside at paano gumagana ang path o overload. Kung gusto mong maintindihan talaga kung paano nakakapasok sa internet ang private network mo, ito ang video na para sa iyo. Ang topology natin ay isang PC, isang switch, isang router, ISP, internet. Ang NAT ang nagka-translate ng private IP address papunta sa public IP para makapag-communicate sa internet. So ito yung top type ng mga NAT. Inside local, ito yung private IP ng PC. So inside global, ito naman yung public IP ni ISP. So outside global naman, ito yung internet IP. So una, ipapakita ko sa inyo ang current IP ng ating PC. So punta tayo, open ko lang yung CMD at mag-IP config tayo. So makikita natin na private IP ang ginagamit ng PC. So step 2, maglalagay na tayo ng configuration ng NAT access list. Magte-test tayo, ipiping natin si 888. Open natin uli yung ating CMD at magpiping tayo kay 888. At pagkatapos, mag-show IP NAT translation tayo. Kikita natin dito na ang private IP ay NAT translate sa public IP gamit ang NAT. Ito yung sa inside global, ito naman yung sa IP address natin. So ito naman yung IP address ng local. Tapos ito naman yung outside address ng global. So ito ang dahilan kung bakit kahit isang public IP lang ang meron ka, maraming devices ang pwedeng mag-internet dahil sa NAT. So ang pinaka-summary natin ay ang NAT ay IP translation at ang path naman ay maraming devices. So sa isang IP. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa Alon Network Tutorial para sa mas marami pang networking tutorial. Right? So, yun lang. Thank you.